to Happy Angels Podcast! Welcome! Episode 2! Yes! Very nice! Andito pa rin kayo. Yay! Umabot sa second episode. Very good. Okay. So, ang topic natin for this episode is life in the UK. Yeah, very interesting. So, we will be opening the episode with this quote. Okay? Life is what you make it. Eleanor Roosevelt. Okay. So, we'll be expecting for each episode, guys, na mag-open tayo with a quote by someone. And I think maganda yon na preview or sneak peek kung ano ba yung pag-uusapan natin for the entire episode. Okay ako doon. Sige. Okay. Sana okay din kayo doon, guys. So, yeah, let's start. Okay. Sige. So, life in the UK, first is, nasaan tayo ngayon? So, yun nga, nabanggit namin sa aming intro is nasa England kami. Yeah. Ngayon. England. And then, kailan tayo dumating dito? So, we've been here for just over 2 years. Dumating kami dito noong October 2021. Yes. During pandemic. During pandemic. So, you can only imagine, diba? Yes, you might have a lot of questions, but we'll try to go through it now as we talk about. So, yeah. Next. Yeah. So, ano bang ginagawa natin dito? So, anong work? Yun. Ako is nasa finance field. Yep. And then I'm a registered nurse here in England. Yes. So, that's as much information as we can give you. Okay. So, bakit tayo nasa UK? Bakit ba tayo nandito? Well, practically speaking, of course, to make a living. Yes. Na magbibigay sa amin ng comfortable life. Sana. And para rin sa families. Definitely. Makatulong. Syempre. And of course, to save for our future. Yeah. Yep. And then, yun, trabaho. Mas day marami in, day out. Pero hindi, syempre mga travels din. Oo naman. Work-life balance. Yan, yun ang mahalaga. So, ito medyo mahaba-haba to eh. Next would be, ano ang naging process natin? Bakit tayo nakarating dito? This is gonna be a very lengthy or very detailed description or discussion kung ano yung naging proseso natin. But, siguro, ganito. Share muna natin, bakit UK? Paano natin nakita yung UK? Sige. Sige. Siguro, dahil nga alam ninyo na ang pandemic ay parang binago niya ang ways and means of living ng almost everyone eh. So, tumigil ang mundo natin nung nag-quarantine. So, marami tayong time na mag-isip, mag-search na kung ano. Pero prior pandemic, guys, talagang focus kami sa kanya-kanya naming work. So, sa clinic noon, and then ako rin, doon pa rin, sa finance pa din. So, talagang wala sa isip namin na pumunta kung saan man. Talagang focus lang talaga sa work na. Kasi, una sa lahat, we were enjoying our work. Yes. Na okay naman, so far, we make a living, na okay naman, we get by, na-enjoy naman namin yung everyday lives namin. So, wala talaga sa isip. Nakikita ang family, ganyan, meron pa ring social gatherings and stuff like that. But then, when pandemic hit, dun na, so parang, ano na bang next? What's next for us? Kasi sa time ngayon, sobrang napaka-uncertain ng mga bagay-bagay, di ba? So, tsaka syempre nung pandemic, wala tayong ibang gagawin. Nasa loob lang tayo ng bahay. Guys, imagine nun, grabe. And we understand na some of us had to stop working, depende sa kung anong industry. Hindi pwedeng lumabas. Luckily, yung company namin noon talagang pinayagan kami on work from home tayong lahat. So, yun, pareho kami nasa bahay, and then, madami kang pwedeng i-search na eh. Kung ano-ano na eh. So, actually, isa ding part is, wala naman sa plan, UK agad. No, hindi UK agad. Sa mga na-search namin, syempre, parang nag-try kami, what if? What if na mag-apply tayo sa abroad. Abroad. Pero no specific UK. No specific country. Siguro ang nag-prompt sa amin na mag-search or sabihin natin na mag-try sa ibang bansa is because, syempre, dahil nga pandemic, naalala ko parang no work, no pay ata kami. No work, no pay yata kami nun eh. Or, nakalimutan ko na. Basta parang may time na
nagde-negative na yung budget. Yun, so i-emphasize natin na, nagde-negative na yung budget natin, hindi na makahelp sa family. Hindi na makahelp sa family, ang daming expenses. Bayarin, na parang, utang. Parang medyo dumadami na yung ating utang. So, ano yung step na dapat nating gawin? Kasi hindi lang naman, hindi kami kasi kami ni Joms, hindi kami yung complacent na parang hindi pwedeng ito. Parang dapat meron pa. Oo, parang ganun. Parang tsaka kasi yung part na nag-help din tayo sa families natin. Oo, exactly. So, hindi lang sarili namin iniisip namin. Siyempre, may mga families na umaasa sa amin. Hindi pwedeng ito lang eh. Oo, hindi pwedeng parang, yun lang. Kasi kung kami lang, kaya. Pero syempre gusto namin na makatulong. Gusto namin makapag-save. Kailangan talagang gawa ng paraan. Oo. Yeah. So, first, I think nag-start kaming mag-plan or think outside the box around siguro mga mid-2020, sabihin na natin. Pero ano pa lang yun? Parang idea. Hindi pa namin masyadong ine-entertain yung ganong thought process. Ang una nating gustong country or sanang applyan is Canada. Canada, Yeah. Pero according dun sa mga searches namin, hindi siya straightforward na application. And hindi rin, yung gagastasin is hindi rin namin kaya. Hindi basta-basta. So, hindi siya possible sa amin that time. Napag-usapan namin na parang hindi pa ata kaya sa Canada. So, next naman. Option B. Plan B. So, I think ang nakita natin is New Zealand. New Zealand, yeah. Kasi, very interesting. Maganda. Malapit lang din sa Pilipinas. Malapit sa Pilipinas. Malapit sa either Australia or New Zealand. Pero New Zealand kasi yung mas na-search namin. But then again, may nakausap na kami na agent. Sinabi na close pa yung borders that time. So, parang hindi pa siya medyo suntok sa buwan. Kung maghihintay pa tayo ng mga 6 months to a year, hindi pa tayo. Ang explanation natin sa atin before is, pwede tayo mag-start na application, pero walang kasiguraduhan kung kailan tayo makakapunta ng New Zealand. So, plus, if I remember it right, sinabi nila na, sige, makakaalis ka as a nurse, pero hindi ikaw sure na after mong parang mag-graduate ata or something like that. Saka pa lang ako. Saka pa lang siya makakasama. Ang gusto sana namin, isabay kami as much as possible. Yeah. So, doon, yung nalaman namin regarding sa Yuzu, parang, sige, hindi muna para sa atin. Parang hindi pa ulit. Hindi pa, parang, okay, sige, stop muna yung pagsa-search. Yeah. Muna, parang, yung pag-abroad is hindi pa ata para sa amin. So, sige, okay lang. Edi work ako. Tapos, may work din ako. Bumalik na kayo sa pabalik na. Hindi, bumalik na kami. Pero hindi, para parang skeletal pa yung workforce. Hindi pa lagi. So, parang sinet aside mo na yung abroad na dream namin noon. So, okay, work. And then, one night, nagsuscroll lang ako sa Facebook. Ewan ko, out of nowhere, guys, meron akong isang group na nakita na yung pag-process ng papuntang UK kasama ang family. Parang na-curious ako. Nag-add ako sa group na yun. And then, nagbasa-basa ako. Sabi ko, okay ito Tapos nung nakita ko na siya, shinare ko na kay Gay. And then yun na. Dire-diretso na. Nag-search na kami. Yun pala, ang nurse, since pandemic nga, very in demand siya dito. Yeah. Open sila for visa processing sa healthcare, healthcare visas. Yeah. And then you can bring your dependents or your families. Family. Yeah. With you. So, nagka-interest na kami. Parang, sige, nag-search na kami isa-isa. Talagang lahat, binasa namin. Talagang, yung buong puso talaga namin, doon na namin pinagtuon hanggang sa, ayun na. Nag-start na naghanap siya ng agency. Kasi, sabihin na natin kasi na, in order for you to process your application as a nurse here in the UK, mas maganda na meron kang agency. So hanap ng agency, ganyan-ganyan. Pero dahil nga sa clinic ako, medyo maraming mga naging delays doon kasi not all of the agencies and not all of the hospitals would accept na wala kang hospital meron experience. Meron ako, pero parang more than almost 2 years na since yung last ko na hospital experience. So medyo doon yung mga delays niya. But then again, pare-pareho lang yung mga
documents nila na, yung requirements nila. So, doon kami nag-start at nag-base ng mga namin, ng preparations namin. Oo. So, since pareho kaming work noon, talagang busy-busy rin talaga, hindi kami makapag-proseso ng dire-diretso. Oo. So, kasi kaya siya eh, di ba? Kaya sana siya. Kung halimbawa na wala kaming ibang ginagawa. But then, ako, may work ako, siya may work din siya. Tapos, 5 days a week din yan eh. So, di ba, parang paano mo paghahati? Though work from home ako noon, pero yung trabaho ko rin talaga is full-time yun. Kailangan ng focus talaga dun sa trabaho. Yeah. So, hindi namin napagtuunan talaga ng 100% that time. So parang parang sabihin natin na ang preparation natin sa isang araw, an hour or two lang. Kasi syempre, marami ka pang household chores. So, syempre, ang weekend mo, pumunta ka sa family mo, kikitain mo sila. Meron ka ring mga get-togethers and stuff like that. So, hindi talaga siya yung parang full-time na attention for the processing. And then, syempre, pandemic pa nun. Ang hirap pa kumilos kasi kailangan bago ka pumunta doon, sure ka na wala kang sakit, healthy ka, mga ganyang considerations. Yun, so yeah. So, fast forward, so, yung mga naging, yung mga naging preparations namin, kailangan meron akong English proficiency exam. So, yun yung, ako ang tinake ko yung IELTS. So, that was, nag-start ako ng January. And after a couple of months, dahil nga hindi kami makapag-focus eh. So, syempre, kailangan mo ring i-time sa sarili mo kung kailan ba achievable yung gusto mo. May timeline dapat. May timeline ka dapat. So, January ako nag-start. And then, alongside, syempre, si Joms nag-research din siya. Nagsa-search din siya ng mga... Kung sa akin naman. Oo. Kasi iba yung preparation ko. Iba rin yung preparation niya. Kasi, ako, may agency ako nagagawa for me. Pero, yung visa niya is... dependent. DIY siya. So, do it yourself na preparation yung sa amin. Yeah. And then, come April, nag-start ako magkaroon ng mga interviews with different areas or different hospitals here sa UK. And then, fortunately, no May, natanggap na ako. Yeah. Pero while they're still waiting for my documents and yung mga requirements ko, parang very generous sila sa time ng So, sige, kailangan mo munang kumpletuhin yung mga requirements. Yes. Hindi ka namin papupuntahin dito na hindi kumpleto yun. Dapat lang. Kasi hindi mag-push through yung hintay-hintay. So, while waiting, kami din, nagsisearch rin kami since DIY. Kasi meron namang guys na may mga agencies din para sa dependent ka. So, hindi namin kaya. Kasi medyo mahal. Mag-shell out ka talaga. Mahal din talaga siya. So, ang ginawa namin, sinapuso namin yung proseso, binasa namin isa-isa, anong mga requirements for me para makasama sa kanya. So, yun, talagang sariling, talaga tayo nun eh. Sariling sikap. Sariling sikap talaga tayo nun para lang sabay kaming aalis. Yeah. Yun talaga ang goal. Yun kasi yung goal talaga namin. I mean, for other folks, syempre, kung easier na mauna yung isa, then wala namang syempre walang problema. Pero kasi kami, medyo ambitious kasi kami, hindi kailangan sabay gusto namin magsabay. Kasi kung kaya naman ng iba, di ba? Why not try? At least wala kaming regrets in the future. And then, yun. So, nag-take ako ng IELTS ng May. Na-accept rin ako ng nakapag-JO din ako ng May din. And then, kailangan kasi meron pang computer-based na test before ka makapag-push through sa registration mo dito. As a nurse, kailangan meron kang computer-based na exam. So, June yun, and then July nag-exam ako. Habang nagpe-prepare pa rin kami ng documents. Papers, kasi madami talaga mga documentations. And then, July 2021, yun na rin yung medical natin. Yun yung medical namin. So, ito yun, guys. Ito yung turning point. Ang ina-expect kasi namin is mga around September kami makakaalis. Yun ang parang target date. Yun yung target date namin. Pero, dahil hindi naman kami immortal, nagka-COVID kami. Yeah. Actually, talagang ako yung natamaan ng todo, tapos nahawa ko na lang siya. Yun yung time na, kung natatandaan ninyo na yung kukuhanin ka pa ng barangay sa bahay. Oh my gosh! Pero hindi naman kami umabot sa point na kailangan kaming sunduin. Kasi parang feeling ko sa buong building namin, maraming mga may sakit nung time na yun eh. Hindi ko na matandaan. Pero basta ang focus lang namin kaming dalawa na. So talagang walang lalabas.
Lahat ng mga delivery talagang online lang, tapos iiwan lang sa labas, mga ganun. Sobrang hirap nung na yun. Hirap yun. Grabe, Pero para sa akin, isa yun sa most devastating moment. Kasi naghihintay na lang tayo ng medical nun. Parang mid-July kami nagkasakit. Mid-July kami nagkasakit. Tapos parang, yung medical natin, katapusan ng July. Katapusan 30, 31. Parang gano'n. So, parang, di ba, andun na yung parang abot mo na siya. And yet, here comes, biglang nagkasakit. Here comes COVID, di ba? Meron talaga, naisip namin, sige, may delay. May pause. Yan siya. Pero, kasi nung panahon na yun, parang sunod-sunod na yung proseso eh. Very smooth. Talaga na parang, wala nang problema, ready na tayo, magpapasa na lang. Ang kulang na lang natin ng medical eh. Tapos pwede na tayong magpasa ng application sa visa eh. Pero, nagka-COVID nga. Though, ang maganda naman is, na-reschedule siya a month after. Yun lang. Kasi parang birthdays, here comes birthdays. IOM is scheduled ng September, early September. Kasi na-delay siya ng isang buong buwan. Nung panahon na yun, pahirapan ng schedule. Diba? Kasi parang may naglilimit pa kasi sila ng mga tao na i-accept sa per appointment. So, medyo nagkaroon kami ng ng delays. Pero, sige sabihin na natin na breather na din. Kasi, tulad ng sabi ko, yung mga exams ko personally, kasi in between work days yun. So, parang kailangan ko rin na mag-space out dahil pinagsabay natin yung review at saka yung trabaho. Which is very hard. Alam mo yung off, halimbawa days off mo, magre-review ka pa. Diba? Pagod na rin yun. Tapos, kailangan pumunta dito. Parang ang dami na kasi nating pinuntahan eh. So, hindi mo na alam kung saan mo nakuha eh. So, nung medyo pa ako nun, parang ayoko pang tanggapin na may COVID ako. Sobrang in denial siya. As in, parang, sobra talaga. Totoo ba to? Parang may na-receive kaming email, nakalagay doon positive. Ano yung ibig sabihin nito? May COVID ako. Alam mo yung ganong feeling na parang, kasi positive. Wala namang ibang ibig sabihin. Ang akin kasi guys, parang, ito na medical na lang yung kulang. Talagang medical na lang yung kulang sa requirements namin. Tapos biglang, just snap like that na, shit, stop na naman. Although, yung tinake namin yung yung time na yun, August, yung kabaan ng August na magpahinga. Talagang palakas ng katawan. Ayos kasi we were living in an apartment before. At kailangan namin, hindi siya family-owned so nagre-rent lang kami doon. So, kailangan din naming mag-ayos ng parang, anong gagawin natin sa mga gamit natin? Yun, exactly. Kasi, ultimo tabo, hindi namin pwedeng iwan doon kasi hindi naman namin yung unit, diba? In the first place. So, parang, kanino natin ibibigay ito? Bebenta ba natin ito? So, parang yun na, magbebenta na tayo ng gamit. Nakakatawa pa kasi, dahan-dahan na tayo nagpo-post ng for sale sa Facebook. Tapos may mga nagtatanong bakit daw kami nagbebenta? Parang, sabi ko, oo nga pala guys wala palang nakakaalam na nag-process kami ng ng kahit na immediate families family, nalaman na lang nila nung meron na ata kaming, nagpa-process na kami ng documents. Schedule na ng visa? Hindi. Nagpa-process na ng documents. I think, parang mga around, even nung nagka-COVID kami, hindi nila alam na may COVID kami. Kasi syempre, alam mo ayaw namin mag-worry sila yung burden na may pandemic na nga, yung day by day na activities nila, syempre kailangan nilang pagtuunan ng pansin. Tapos dadagdag pa kami na, may sakit kami, wala naman silang magagawa. Alam mo yun, parang ayaw na namin makadagdag. Tapos may trabaho pa tayo noon. Tapos may work pa. So parang, ang hirap talaga, ang hirap-hirap ng situation natin before. So, diba? Parang looking back. Looking back. Naranasan yung panahon na yun. Pero hindi, sinabi natin sa kapatid ko, kasi sila yung last na nakita natin, worried tayo. Baka may mahawa sa kanila. Thankfully, wala naman talagang tayong dalawa lang. So, yun. Tapos, ayun na. So, moving forward, September. Yun, September nag-medical na kami. Okay naman yung result. So, wala namang wala naman naging problema doon. So, smooth. Lang yan. And then, meron na kaming schedule for the visa application towards the end of September. And then, come October, yun na. Naka-receive na kami ng approval. Pero nung panahon na yun, parang ang naging plano namin is, regardless kung anong maging outcome ng visa,
magre-resign na ako. Oo. Di ba? Parang suntok talaga sa... Ayun, isa pa pala yun. Just to mention, hindi kami nag-quit sa work until sure kami na makakaalis kami. Yeah. At least ako, nag-resign ako siguro. Kasi sure na siya 2 months. Kasi meron na akong parang, ito na yung breakdown ng dito na yung timeline, binigay ng agency. Pero si Jones, ako talaga. Hindi talaga. Hanggang sagad talaga. Talagang, yung faith talaga namin is, Lord, ikaw lang bahala. Wala talagang kasiguraduhan kung mabibigyan ako ng visa noon. Kasi nga, ito pa, since same-sex kami, parang... Very pa kami, medyo 50-50 kami. 50-50 pa kami kasi, paano, lahat naman ng requirements, prepare natin. Pero meron sa kabilang side ng isip mo na, shucks, papasa kaya? Or mabibigyan niya ni visa. So, pero napag-usapan namin, sige, kahit anong mangyari, magre-resign na lang ako, tapos magpasa tayo ng visa. And then, kung ano ibigay ni Lord, tatanggapin natin ng buo kung ano pa man yan. Yeah. So, yun. So, luckily, nung natanggap ko yung visa ko, hindi pa ako masayang-masaya. Kasi, hindi pa ako sure kasi parang, aalis ako. Pero paano pag ikaw hindi ka na-approve? I mean, alam mo yun, parang devil's advocate lang na what if, hindi, di ba? Anong gagawin natin? Anong situation natin? Ang nasa isip lang namin, hindi, matatanggap ka, hindi, papasa ka, ganyan. Aalis tayo together. Pero what if hindi? Yun. So, nung natanggap yung visa niya, parang, hindi ako happy. Hindi siya ako 100% happy. Pero ako, masaya na ako. Kasi may visa na siya So, parang sabi ko, okay na yan. Tapos, after ilang days ba yun? Lumabas yung 3 days. After 3 days, so... Yun. So, pwede nang magsaya. Pwede nang magsaya. Napagbigyan naman. And, syempre, hindi natin sasayangin yung yung chance. Yun. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabay kaming nakaalis. And, yun. So, it took us, in summary, yung planning and execution ng pagpunta namin dito, specifically sa UK, took us almost a year. Yeah. But that's just in our situation na kasi case-to-case basis naman yan. Hindi lahat pareho. Pwede mo ma-squeeze in yan, pwede rin ma-extend depende sa kung anong nasa situation ninyo. But then, so yun, ganun katagal yung naging proseso namin ni Jones. And then, we had our plan A, B, C, D, even. Alam mo yan, na parang kailangan talaga, pag-isipan mo mabuti. You have to put your heart and soul into your na-realize lang rin namin na yung plan A, B mo, hindi yun ibibigay ni Lord kung hindi para sa'yo. Imagine, give up na kami sa abroad dream namin. Parang wala, sige, stop na. And then, out of nowhere, biglang may nagpakita sa akin sa Facebook. Ito pala. Okay, sige. Yun, nice. Thank you. Talagang, yung talagang maniwala ka lang kung kaya. Mahirap yung proseso, pero pag gusto mo talagang gagawa ng para. At saka, thankful ako sa families natin kasi sobrang support nila. As in, talagang never-ending, especially prayers. Ang laking tulong talaga nun. Talagang prayers talaga. Ang galing. Thank you, Lord. So, yun. So, October, nakaalis na kami. And then, we arrived here. And then, ayun. So, I think, medyo mahaba na naman usapan yung pagdating namin dito. So, pagdating, siguro, ibang episode naman yun. Gawin natin. But then again, at least, meron kayong idea, overview ng kung ano yung naging process namin in coming here. And then, hopefully, kung meron man kayong mga dreams of going somewhere else. Just focus on it. Just do your search. Kasi, yung information, yun yung yun yung magiging foundation niya. And especially ngayon, kunyari guys, nagpaplano kayong mag-abroad, kung saan man yan, hindi man dito sa UK, o kahit saan man parte ng mundo, basa lang talaga, search lang talaga, isa-isahin nyo, isa-puso nyo yung proseso. Kasi mas maganda pa rin na may alam mo. By heart mo siya talaga, so kahit anong itanong sa'yo, kaya mo siyang sagutin. Yun. So ayan. So that's our background here. Life in the UK. At least life in, life when processing. Kung ano yung naging journey natin sa pagproseso na yun. So, yun. Okay. So,
Yeah, sige. So yun muna. Yun muna. Now. And then, feeling ko ang dami na namin na-share eh. So, yun muna. Let's continue on our next episode. Yeah. So see you guys ulit. Okay, part 2. Yeah. Bye!